Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na halos walang nagsasalita tungkol dito, ngunit milyon-milyong senior ang tahimik na nakararanas nito gabi-gabi nang hindi alam ang tunay na dahilan. Malalaman mo kung bakit ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan, na pinaniniwalaan ng marami na masustansya, ay maaaring ang nakatagong dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng tuloy-tuloy sa gabi, kung bakit palagi kang nagigising sa pagitan ng hating gabi at madaling araw, at kung bakit pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit matagal kang nakahiga sa kama. Hindi ito hula-hula. Ito ay batay sa kung paano talaga gumagana ang tumatandang katawan, at sa mga babalang matagal nang binabanggit ng mga kilalang eksperto sa kalusugan, ngunit hindi malinaw na naipapaliwanag sa mga senior. Gusto kong makinig ka ng mabuti, dahil kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay lampas 50 taong gulang, ang video na ito ay ginawa talaga para sa inyo. Kung madalas kang magising sa gabi ng walang malinaw na dahilan, kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa pagkatapos ng hapunan, kung mababaw at putol-putol ang tulog mo, o kung nagigising kang pagod imbes na presko, kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Ang maririnig mo mamaya ay maaaring ganap na magbago kung paano ka kumakain sa gabi at kung paano ka natutulog sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, ipaalam mo muna kung saan ka nanonood. Ilagay ang iyong bansa o lungsod sa comment section ngayon na. Gusto kitang makita roon. At kung sang-ayon ka na ang magandang tulog ay isa sa pinakamahalagang bagay para sa iyong kalusugan, pakitype ang FAIA sa mga komento. Maraming senior ang naniniwala na ang problema sa pagtulog ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Hindi ito ganap na totoo. Kadalasan, ito ay maliliit na gawin na ginagawa sa maling oras na unti-unting sumisira sa tulog ng hindi napapansin. Mukhang walang problema ang ubas. Matamis ito. Sinasabi ng mga doktor na masustansya ito. Ngunit nagbabago ang lahat dahil sa oras, lalo na sa tumatandang katawan. At ngayong gabi, tatamaan natin ang mismong ugat ng problema at ilalantad kung paano ito nangyayari. Hindi ito video na dapat laktawan o panoorin ng kalahati lang. Bawat bahagi ay magkakaugnay at ang pinakamahalagang kaalaman ay darating mamaya. Kung talagang mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan, kapayapaan ng isip, at ang paggising ng mas malakas sa umaga, manatili ka hanggang sa dulo. Ang channel na ito ay tinatawag na Gintong Sustansya. Dito, pinag-uusapan namin ang mga pagkain, gawi, at mga nakatagong salik na tahimik na nakaapekto sa mga senior. Kung gusto mo ng mas marami pang video na tulad nito na nagpoprotekta sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda, mag-subscribe sa channel ngayon at pindutin ang like button. Nakakatulong ito para mas maraming taong tulad mo ang makarating sa mensaheng ito. Ngayon, kung handa ka nang malaman ang katotohanan tungkol sa ubas, tulog, at kung bakit maaaring magulo ang iyong mga gabi, sabihin ang FAIA sa mga komento at dumiretso na tayo sa punto. Simulan natin sa paglinaw ng isang mapanganib na maling paniniwala. Ang ubas ay hindi lason. Ang ubas ay hindi masamang pagkain. Sa katunayan, puno ang ubas ng antioxidants, bitamina, at mga sangkap na pinupuri ng maraming eksperto para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit maraming senior ang nalilito kapag nagsisimula ang problema sa pagtulog. Iniisip mo, paano naging problema ang isang masustansyang pagkain? Dito nagkakamali ang karamihan. Narito ang katotohanan kailangan mong marinig ng malinaw. Maaaring masustansya ang isang pagkain, ngunit maaari pa rin itong maging nakasasama kapag kinain sa maling oras, lalo na sa tumatandang katawan. Paulit-ulit itong ipinaliwanag ng mga eksperto sa nutrisyon at pananaliksik sa pagtulog, kasing halaga ng kung ano ang kinakain mo ang oras kung kailan mo ito kinakain. Ang kayang tiisin ng katawan mo noong bata ka pa ay hindi na gumagana sa parehong paraan kapag ikaw ay 50, 60 o 70 na. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang pagtunaw ng pagkain. Mas mabagal maubos ang laman ng tiyan. Mas hindi epesyente ang pagproseso ng asukal ng atay. Hindi na kasing bilis ang tugon ng pancreas tulad ng dati. Normal ang lahat ng pagbabagong ito, ngunit may kaakibat itong mga epekto.
Kapag kumain ka ng ubas pagkatapos ng hapunan, nagdadagdag ka ng pagkaing mayaman sa asukal sa panahong ang katawan mo ay naghahanda ng magpahinga, hindi magtrabaho. May natural na asukal ang ubas, ngunit ang inatural ay hindi nangangahulugang ligtas sa gabi. Kapag pumasok ang mga asukal na ito sa dugo, mapipilitan ang katawan mong tumugon. Tataas ang blood sugar. Maglalabas ng insulin. Magiging aktibo ang nervous system. Sa halip na kumalma at antukin, lilipat ang katawan mo sa alert mode. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng kakaibang pagkagising, pagkabalisa, o hindi komportable sa mga oras matapos kumain ng prutas sa gabi. Kung pamilyar ito sa iyo, maglagay ng maya sa mga komento. Nagkakasundo ang mga eksperto sa pagtulog sa isang mahalagang punto. Ang gabi ay hindi tamang oras para sa pagproseso ng asukal. Ang katawan ay dinisenyo para mag-ayos at maghilom habang natutulog, hindi para tunawin ang matatamis na pagkain. Kapag pinilit ang pagtunaw ng pagkain hanggang gabi, nagiging mababaw at putol-putol ang tulog. Maaari kang makatulog, ngunit hindi kailanman ganap na nagpapahinga ang iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit mukhang walang problema ang ubas, ngunit tahimik nitong ginugulo ang tulog. Hindi ang prutas mismo ang problema. Ang problema ay ang oras, ang tumatandang sistema ng pagtunaw, at ang pakikialam ng asukal sa mga hormone ng pagtulog sa gabi. Maraming senior ang nagdurusa sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan na ang maliit na gawi sa gabi na ito ang ugat ng problema. Kung may bago ka nang natutunan, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. At manatili ka, dahil ang susunod na bahagi ay tutulong sa iyo na tuluyang maunawaan kung bakit ganito ang reaksyon ng iyong katawan pagkatapos ng hapunan. Ngayon, lalaliman pa natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa mismong sandaling kumain ka ng ubas pagkatapos ng hapunan. Dahil dito nagkakaroon ng aha moment ang maraming senior. Madalas pag-usapan ng mga eksperto sa kalusugan ang blood sugar, pero bihira nila itong ipaliwanag sa paraang madaling maintindihan at maiugnay sa araw-araw na buhay, lalo na para sa mga nakatatanda. Kapag kumain ka ng ubas, kahit isang maliit na mangkok lang, napakabilis maabsorb ng natural na asukal nito. Ang ubas ay may medyo mataas na glycemic load. Ibig sabihin, mas mabilis nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa maraming ibang prutas. Sa araw, kayang hawakan ito ng iyong katawan dahil ikaw ay aktibo, gumagalaw ang iyong mga kalamnan, at mas mataas ang metabolismo. Pero sa gabi, bumabagal ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, ang katawan ay dapat naghahanda na para magpahinga. Dapat tumataas ang melatonin, ang hormone ng pagtulog. Dapat kumakalma ang nervous system. Ngunit kapag pumasok ang ubas sa katawan sa ganitong oras, biglang tumataas ang blood sugar. Tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng paglabas ng insulin para ipasok ang asukal sa mga selula. Ang insulin response na ito ay nagpapadala ng signal sa utak na may kailangang asikasuhin. Sa halip na mag-relax, nagiging alerto ang buong sistema. Ipinaliwanag ng mga espesyalista sa pagtulog na ang matatag na blood sugar ay isa sa pinakamahalagang susi para sa malalim at tuloy-tuloy na tulog. Kapag ang blood sugar ay biglang tumataas at bumabagsak sa gabi, iniisip ng utak na may panganib. Bilang tugon, naglalabas ito ng stress hormones, lalo na ang cortisol at adrenaline. Ang mga hormone na ito ay ginawa para gisingin ka, hindi para hayaan kang matulog ng payapa. Kung madalas kang magising sa kalagitnaan ng gabi na medyo mabilis ang tibok ng puso, alerto ang isip, o may kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa, maaaring ito ang dahilan. Kung naranasan mo na ito, mag-type ng maya sa comment section. Mas lumalala ito para sa mga senior dahil hindi na kasing ayos ang insulin response. Sa mga mas bata, tumataas at bumababa ang blood sugar ng mas maayos at mabilis. Sa mga nakatatanda, maaaring mas matarik ang pagtaas at mas biglaan ang pagbagsak. Ang biglaang pagbagsak na ito ang nagtitrigger ng paggising sa gabi. Maaaring hindi mo man lang alam kung bakit ka nagising. Ang alam mo lang, biglang nawala ang antok.
Iniugnay ng mga eksperto sa metabolic health ang ganitong pattern sa tinatawag ng maraming senior na magaan na tulog o kalahating tulog. Nasa kama ka ng maraming oras, pero hindi kailanman pumapasok ang katawan mo sa malalim na pahinga. Nagigising ka na pagod, mabigat ang pakiramdam, at hindi presko. Hindi ito normal na pagtanda. Ito ay sirang blood sugar sa gabi. Kung nabubuksan nito ang iyong isipan, bigyan ang video na ito ng thumbs up ngayon at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. At manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag namin kung bakit ang mga pagbabago sa asukal na ito ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit ang mga senior ay nagigising sa parehong oras gabi-gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nararanasan ng maraming senior pero bihirang nauunawaan, ang paggising sa parehong oras gabi-gabi. Para sa iba, ito ay alas negatibo 1 ng madaling araw, para sa iba alas negatibo 2, alas negatibo 3, o bago mag-alas negatibo 4. Ang pattern na ito ay hindi basta nagkataon, at hindi lang dahil sa edad. Masusing pinag-aralan ito ng mga eksperto sa pagtulog at hormones, at nakabubukas mata ang paliwanag. Kapag kumain ka ng ubas pagkatapos ng hapunan at tumaas ang blood sugar, nagsusumikap ang katawan na pababain ito. Pagkalipas ng ilang oras, karaniwan sa kalagitnaan ng gabi, maaaring bumagsak naman ng sobra ang blood sugar. Delikado ito para sa utak dahil umaasa ang utak sa tuloy-tuloy na supply ng glucose para gumana. Kapag naramdaman ng utak na bumabagsak ang blood sugar, pinapagana nito ang isang emergency response. Ang emergency response na iyon ay ang paglabas ng stress hormones, lalo na ang cortisol at adrenaline. Ang mga hormone na ito ay ginawa para gisingin ka upang maghanap ng pagkain at mabuhay. Pero sa modernong buhay, imbes na maghanap ng pagkain, bigla kang magigising sa kama, dilat, nalilito, at hindi na makabalik sa tulog. Kung madalas kang magising sa gabi ng walang malinaw na dahilan at nahihirapang makatulog muli, mag-type ng maya sa mga komento. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising sa halos parehong oras gabi-gabi. May sinusunod na pattern ang katawan. Kung palagi kang kumakain ng ubas o iba pang matatamis na prutas pagkatapos ng hapunan, nangyayari ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar sa halos parehong oras. Natututo ang katawan sa pattern na ito, kaya paulit-ulit na nasisira ang tulog mo sa oras na iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari kang magising na balisa, pinagpapawisan, o mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito mga random na pakiramdam. Mga senyales ito na nailabas na ang stress hormones sa iyong sistema. Kahit makatulog ka pa muli paglaon, nagawa na ang pinsala. Naputol na ang sleep cycle mo. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na paggambala na ito ay nagpapahina sa kalidad ng tulog. Maaari kang magsimulang antukin sa araw, maging makakalimutin, o maging mas emosyonal. Nagbabala ang mga mananaliksik sa pagtulog na ang palagiang paggising sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng problema sa memorya, paghina ng resistensya, at mas mabilis na pagtanda sa mga senior. Kung napapansin mong ganito ang iyong mga gabi, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi ay ibubunyag namin ang isa pang nakatagong dahilan kung bakit ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay nagdudulot ng problema sa pagtulog, isang dahilan na halos walang nagsasalita, pero napakaraming nakatatanda ang apektado. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang nakatagong salik na lubos na hindi napapansin ng maraming senior, pero napakalaki ng papel nito sa putol-putol na tulog. Simple lang pakinggan ito, pero napakalakas ng epekto. Ang ubas ay halos tubig ang laman. Sa katunayan, mahigit 80% ng ubas ay tubig. Sa araw, nakabubuti ito. Pero sa gabi, nagiging problema ito. Habang tayo ay tumatanda, hindi na gumagana ang mga bato, kidneys, sa parehong paraan tulad noong mas bata pa tayo. Bumabagla ang pagsasala ng kidneys sa gabi, at nagiging mas sensitibo ang pantog. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kalusugan na ito ang dahilan kung bakit mas madalas magising ang mga senior para umihi kahit hindi naman sila uminom ng maraming likido.
Ngayon, isipin mo na lang kung magdadagdag ka pa ng prutas na maraming tubig tulad ng ubas pagkatapos ng hapunan. Kapag kumain ka ng ubas sa gabi, tahimik mong dinaragdagan ang dami ng likido sa katawan mo sa pinakamaling oras. Ang tubig na ito ay kailangang mapunta kung saan. Makalipas ang ilang oras, habang ikaw ay natutulog, mas mabilis na pupuno ang iyong pantog. Nakakatanggap ang utak ng senyal na kailangan ka nitong gisingin. Napuputol ang tulog, minsan higit sa 1 beses sa loob ng isang gabi. Kung nagigising ka ng 1 o 2 beses gabi-gabi para gumamit ng banyo, mag-type ng via sa mga komento. Ang mas nagpapalala pa rito ay kapag naputol na ang tulog, mas mahirap na para sa mga senior na makabalik sa malalim na tulog. Maaaring bumalik ka sa kama, pero nananatiling gising ang isip mo. Ang katawan mo ay kalahating gising pa rin. Ang isang pagpunta lang sa banyo ay nagiging mahabang minuto o kahit oras ng pagtitig sa kisame. Madalas magbabala ang mga espesyalista sa urology na ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang tungkol sa pantog. Tungkol ito sa oras, iniinom na likido, at natural na ritmo ng kidneys. Kapag ang mga pagkaing maraming tubig tulad ng ubas ay kinakain ng gabi na, pinipilit nitong magtrabaho ang kidneys sa panahong dapat ay nagpapahinga na ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, nasisira nito ang natural na sleep-wake cycle. Maraming senior ang sinisisi lamang ang pagtanda o problema sa prostate, nang hindi namamalayan na ang mga pagkain sa gabi ay tahimik na nagpapalala ng problema. Ang pag-alis ng ubas at iba pang prutas na maraming tubig sa mga pagkain sa gabi ay maaaring malaki ang ibawas sa pagbangon para umihi sa gabi. Kung may saysay ito sa iyo, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano ang nangyayari sa iyong tiyan sa gabi pagkatapos kumain ng ubas, at kung bakit ito nagdudulot ng hindi komportable, pagkabalisa, at mababaw na tulog sa napakaraming senior. Ngayon, makinig kang mabuti sa bahaging ito, dahil ito ang isa sa pinakamahalaga at pinakabihirang talakayin na dahilan kung bakit ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay nakaabala sa tulog ng mga senior. Wala itong kinalaman sa imahinasyon. Lahat ito ay tungkol sa bituka, at maraming eksperto sa kalusugan ng pagtunaw ng pagkain ang nagkakasundo rito. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang sistema ng pagtunaw. Madalas bumababa ang antas ng asido sa tiyan. Humihina ang mga digestive enzyme. Nagbabago ang balanse ng mabubuting bakterya sa bituka. Dahil sa mga pagbabagong ito, mas nahihirapan ang katawan na tunawin ng maayos ang ilang pagkain, lalo na ang mga pagkaing may fermentable sugars. Direktang kabilang ang ubas sa ganitong uri ng pagkain. Kapag kinain ang ubas sa gabi, maaaring hindi ito ganap na matunaw bago bumagal ang lahat ng proseso ng katawan para sa pagtulog. Sa halip na maayos na maproseso, ang mga asukal sa ubas ay napupunta sa bituka at nagsisimulang mag-ferment. Ang prosesong ito ng fermentation ay lumilikha ng hangin at presyon sa loob ng tiyan. Kung naranasan mo ng matulog ng maayos sa simula, tapos biglang magising na may kabag, paninikip ng tiyan, o kakaibang pakiramdam ng hindi komportable, maaaring ito ang dahilan. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-type ng maya sa mga komento. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa gastroenterology na ang hindi komportableng pakiramdam sa bituka ay direktang nagpapadala ng senyales sa utak sa pamamagitan ng nervous system. Kahit banayad lang ang discomfort, nananatiling alerto ang utak. Nagiging imposible ang malalim na tulog. Maaaring wala kang matinding sakit, pero ang katawan mo ay nananatiling balisa, palaging gumagalaw at nagpapalit ng pwesto sa kama. Mas karaniwan ito sa mga senior dahil mas nagiging sensitibo ang bituka habang tumatanda. Ang mga pagkaing dati namang walang problema ay biglang nagdudulot ng discomfort sa gabi. Maraming tao ang sinisisi ang stress o pagtanda nang hindi namamalayan na ang fermentation sa bituka ang tahimik na sumisira sa kanilang tulog. May isa pang problema, presyon. Ang naipong hangin ay dumidiin sa mga kalapit na organo, kabilang ang pantog at diaphragm. Maaari nitong palalain ang pagnanais na umihi at gawing mababaw ang paghinga, na lalo pang sumisira sa tulog.
Hindi kayang mag-relax ng buo ng katawan kapag may presyon sa tiyan. Madalas irekomenda ng mga espesyalista sa digestive health na iwasan ang mga prutas na madaling mag-ferment sa gabi dahil sa eksaktong dahilan na ito. Ang layunin ng pagkain sa gabi ay kalma at magaan na pagtunaw, hindi aktibong fermentation. Kung may bago kang natututunan dito, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi ay pag-ugnay natin ang lahat ng natutunan mo sa ngayon sa opisyal na sinasabi ng mga kilalang eksperto sa pagtulog at nutrisyon tungkol sa pagkain sa gabi at sa tumatandang katawan. Ngayon, pagdugtong-dugtungin natin ang lahat ng natutunan mo hanggang ngayon sa kung ano ang paulit-ulit na binibigyang diin ng mga kilalang eksperto sa pagtulog, nutrisyon, at pagtanda. Dito nagtatapos ang opinyon at nagsisimula ang agham. Sa iba't ibang bansa at larangan ng medisina, iisa ang mensaheng paulit-ulit na lumilitaw, lalo na pagdating sa mga senior at pagkain sa gabi. Ipinaliwanag ng mga espesyalista sa pagtulog na ang katawan ay sumusunod sa isang mahigpit na biological schedule. Sa gabi, ang utak ay naglalabas ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga, mag-ayos, at maghilom. Para gumana ng maayos ang melatonin, kailangan ng katawan ang isang kalmadong panloob na kapaligiran. Ibig sabihin, dapat ay matatag ang blood sugar, mababa ang aktibidad ng insulin, kaunti lang ang pagtunaw ng pagkain, at relax ang nervous system. Nagbabala naman ang mga eksperto sa nutrisyon na nagtatrabaho sa mga nakatatanda na ang pagkain ng matatamis o madaling mag-ferment na pagkain sa gabi ay direktang nakikialam sa prosesong ito. Maaaring natural ang ubas, pero pinapagana pa rin ito ang paglabas ng insulin. Kapag aktibo ang insulin, nababawasan ang produksyon ng melatonin. Sa madaling salita, kinakansela ng isang hormone ang isa pa. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makaramdam ng antok pero hindi manatiling tulog. Kung pakiramdam mo ay sa wakas may paliwanag na sa mga nararanasan mo, mag-type ng maya sa mga komento. Binibigyang diin din ng mga eksperto sa geriatric health na mas kaunti ang puwang ng tumatandang katawan para sa pagkakamali. Ang mas batang katawan ay mabilis bumawi mula sa maling oras ng pagkain. Ang mas matandang katawan ay hindi. Ang maliliit na abala ay may mas malalaking epekto. Isang simpleng gawi tulad ng pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na reaksyon mula sa blood sugar, pagtunaw ng pagkain, aktibidad ng kidneys, hanggang sa pagiging alerto ng nervous system. Madalas itong ilarawan ng mga mananaliksik sa pagtulog bilang tahimik na pagsabotahe sa tulog. Walang sakit, walang malakas na babala, tanging paulit-ulit na mahirap na tulog gabi-gabi. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa matinding pagkapagod, pagbabago ng mood, mabagal na pag-isip, at pagbaba ng kalidad ng buhay. Patuloy na nirerekomenda ng mga medikal na propesyonal na gawing simple ang gabi ng mga senior. Magagaan na pagkain. Walang asukal. Walang prutas na maraming tubig. Walang mabigat na pagtunaw ng pagkain. Ang layunin ay hayaan ang katawan na dahan-dahang huminto at magpahinga, hindi pilitin itong manatiling aktibo. Kung ang paliwanag na suportado ng mga eksperto ay tumutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong katawan, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, lilihis muna tayo sa agham at pag-uusapan ang emosyonal na pinsala ng kulang sa tulog sa mga senior, isang bagay na mas malalim kaysa sa iniisip ng karamihan. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging madalas iwasan ng marami, pero malalim na nararamdaman ng bawat senior. Ang mahinang tulog ay hindi lang pisikal na problema. Unti-unti nitong naapektuhan ang isip, damdamin at espiritu. At dito nagaganap ang tunay na pinsala, tahimik, gabi-gabi. Kapag putol-putol ang tulog, hindi kailanman ganap na nakapaghihilom ang katawan. Pero mas masakit pa ang nangyayari sa emosyon. Maraming senior ang nagigising na mabigat ang pakiramdam, madaling mainis, o malungkot nang hindi alam ang dahilan. Ang maliliit na bagay ay nagiging napakabigat. Umiikli ang pasensya. Ang saya ay tila napakalayo. Hindi ito kakulangan sa ugali.
Ito ay kulang sa tulog. Ipinaliwanag ng mga doktor sa pagtulog na sa malalim na tulog nililinis ng utak ang emosyonal na stress. Kapag paulit-ulit itong napuputol, naiipon ang emosyon. Maaari kang makaramdam ng kaba sa araw. Maging sobrang sensitibo. Mawalan ng gana sa mga dating kinagigiliwan. Maraming senior ang sinisisi ang pagtanda, kalungkutan, o sitwasyon sa buhay, nang hindi namamalayan na ang mahinang tulog ang nagpapalala ng mga damdaming ito. Kung nakakaramdam ka ng emosyonal na pagkapagod o madaling mairita nitong mga nakaraang araw, mag-type ng laya sa mga komento. Nariyan din ang sakit ng kalituhan. Maaga kang natutulog. Kumakain ka ng inaakala mong masustansya. Pero nagigising ka pa rin na pagod. Ang kalituhang ito ay nagbubunga ng frustrasyon. Nagsisimula kang makaramdam ng kawalan ng kontrol, na para bang hindi ka na pinakikinggan ng sarili mong katawan. Ang emosyonal na stress na ito lamang ay sapat na para lalo pang sirain ang tulog. Nagbabala ang mga eksperto na ang pangmatagalang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng panganib ng problema sa memorya, depresyon, at pagkawala ng kasarinlan sa mga nakatatanda. Ang tulog ay hindi luho. Ito ang pundasyon ng lakas ng isip, balanse ng emosyon, at dignidad sa pagtanda. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maliliit na gawi. Isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng ubas sa maling oras ay maaaring tahimik na magnakaw ng malalim na pahinga na labis na kailangan ng iyong katawan. Kapag bumuti ang tulog, nagiging mas balanse ang emosyon. Gumagaan ang umaga. Nagiging mas kaya muli ang buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa kalooban mo, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, papasok na tayo sa praktikal na gabay at pag-uusapan ang pinakamainam na oras para kainin ang ubas upang makuha mo ang mga benepisyo nito nang hindi isinasakripisyo ang iyong tulog. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga solusyon dahil ang kaalaman na walang kasunod na aksyon ay walang binabago. Ang layunin ay hindi takutin ka para tuluyang iwasan ang ubas. Ang layunin ay gamitin ito ng tama, sa paraang sumusuporta sa iyong katawan sa halip na labanan ito. Napakalinaw ng mensahe ng mga eksperto sa nutrisyon, ang oras ng pagkain ang nagtatakda kung ang pagkain ay makabubuti o makasasama. Ang pinakamainam na oras para kumain ng ubas ang mga senior ay mas maaga sa araw, kapag aktibo ang katawan at gising ang metabolismo. Ang umaga at maagang hapon ang pinaka-ideal. Sa mga oras na ito, gumagalaw ang mga kalamnan, mas malakas ang pagtunaw ng pagkain, at nagagamit ng katawan ang natural na asukal sa ubas bilang enerhiya, sa halip na itago o pahirapan ang sarili sa pagproseso nito. Kapag kinakain ang ubas sa umaga, dahan-dahang tumataas ang blood sugar at natural itong bumababa. Mahusay ang trabaho ng insulin. Walang stress response. Walang paggising sa gabi. Walang sagabal sa melatonin. Ganito talaga dapat kainin ang ubas. Kung sang-ayon ka na talagang mahalaga ang oras ng pagkain, mag-type ng laya sa mga komento. Iminumungkahi rin ng mga eksperto sa kalusugan na kainin ang ubas bilang bahagi ng balanseng pagkain, hindi mag-isa at hindi sa gabi. Ang pagsabay nito sa protina o masustansyang taba sa mas maagang oras ng araw ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapababa ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Pinoprotektahan nito ang tulog at ang kontrol sa asukal sa dugo. Mariing hindi inirerekomenda ng mga eksperto ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan o malapit sa oras ng pagtulog. Sa gabi, ayaw ng katawan ng asukal, sobrang tubig o aktibong pagtunaw ng pagkain. Ang gusto nito ay katahimikan. Kahit isang maliit na mangkok ng ubas ay maaaring makasira sa ilang oras ng maayos na pagkain kung kakainin sa maling oras. Maraming senior ang nagulat ng malaking pagbabago sa tulog sa simpleng paglilipat lang ng pagkain ng prutas sa mas maagang oras. Mas kaunting paggising. Mas malalim na pahinga. Mas maraming enerhiya sa umaga. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya. Kung handa kang subukan ang simpleng pagbabagong ito simula ngayong gabi, maglagay ng via sa mga komento at bigyan ang video na ito ng thumbs up.
Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi ay pag-uusapan natin kung ano ang maaaring kainin sa gabi kapag may cravings nang hindi sinisira ang iyong tulog. Ngayon, harapin natin ang isang totoong sitwasyon. Maraming senior ang nagsasabi, naiintindihan ko na hindi dapat kumain ng ubas sa gabi, pero ano ang gagawin ko kapag nagugutom ako o may cravings bago matulog? Mahalaga ang tanong na ito at malinaw ang sagot ng mga eksperto. Ang pagkain sa gabi ay dapat magpakalma sa katawan, hindi magpa-excite. Ipinaliwanag ng mga espesyalista sa pagtulog na ang pinakamainam na pagkain sa gabi ay yaong pinananatiling matatag ang blood sugar, sumusuporta sa melatonin, at kaunting pagtunaw lang ang kailangan. Kapag tama ang pinili mong pagkain, nagre-relax ang katawan sa halip na makipaglaban sa sarili nito. Kung madalas kang makaramdam ng gutom sa gabi, mag-type ng maya sa mga komento. Isa sa mga pinakaligtas na opsyon sa gabi na inirekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon ay mainit na herbal tea na walang caffeine. Dahan-dahan itong nagha-hydrate ng hindi pinupuno ang pantog at tumutulong magbigay ng senyales sa nervous system na oras na para bumagal. Ang init mismo ay may pampakalma na epekto sa utak. Isa pang opsyon ay isang napakaliit na bahagi ng protina, tulad ng ilang pirasong mani o isang kutsarang natural na yogurt, kung kaya ng iyong tiyan. Ang protina ay nagpapatatag ng blood sugar at pumipigil sa biglaang pagbaba sa gabi na naglalabas ng cortisol. Ang susi ay kontrol sa dami. Ang gabi ay hindi oras para mabusog. Inirerekomenda rin ng mga eksperto na iwasan ang matatamis, makatas, o malamig na pagkain sa gabi. Ang matatamis ay nagpapagana ng insulin. Ang makatas na pagkain ay nagpaparami ng pag-ihi sa gabi. Ang malamig na pagkain ay binibigla ang pagtunaw at pinananatiling aktibo ang bituka. Lahat ng ito ay humahadlang sa malalim na tulog. Nagugulat ang maraming senior kapag nalalaman nila na minsan, ang gutom sa gabi ay hindi totoong gutom. Kadalasan, ito ay nakasanayan lang o kakulangan sa tubig. Isang higop ng maligamgam na tubig ay maaaring sapat na para pakalmahin ang pakiramdam ng hindi sinisira ang tulog. Kung may natututunan kang praktikal na hakbang na magagamit mo talaga, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mahahalagang babala para sa ilang senior na kailangang maging mas maingat pagdating sa ubas at asukal sa gabi. Ngayon, ang bahaging ito ay napakahalaga, lalo na para sa ilang senior. Kung ikaw ay kabilang dito, kailangan mong makinig ng mabuti. May mga katawan na mas sensitibo sa asukal at likido sa gabi kaysa sa iba, at para sa mga taong ito, ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay hindi lang basta nakakaistorbo ng tulog. Maaari rin itong tahimik na palalain ang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan. Kung ikaw ay may diabetes o pre-diabetes, mas delikado ang ubas sa gabi. Ipinaliwanag ng mga endocrinologist na ang pagtaas ng blood sugar sa gabi ay mas mahirap kontrolin dahil pinakamababa ang insulin sensitivity sa gabi. Kapag tumaas ang blood sugar sa gabi, mas matagal itong nananatiling mataas. Hindi lang ito sinisira ang tulog, naglalagay rin ito ng dagdag na stress sa pancreas. Maraming senior ang nagigising na mataas ang blood sugar sa umaga nang hindi namamalayan na may kinalaman dito ang isang masustansyang merienda sa gabi. Kung ikaw ay diabetic o pre-diabetic, mag-type ng maya sa mga komento. Ang mga senior na may problema sa kidneys ay kailangan ding mag-ingat. Habang humihina ang kidney function sa pagtanda, nagiging maselan ang balance ng likido sa katawan. Ang pagkain ng mga prutas na maraming tubig tulad ng ubas sa gabi ay nagpapataas ng trabaho ng kidneys at dami ng ihi sa gabi. Nagbabala ang mga eksperto sa nephrology na ang paulit-ulit na stress na ito sa gabi ay maaaring magpalala ng mahinang tulog at magdulot ng matinding pagkapagod sa araw. Para naman sa mga lalaking may problema sa prostate, ang pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay maaaring isang nakatagong sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang kombinasyon ng asukal at likido ay nagpapasigla sa pantog, kaya mas mahirap makatulog ng tuloy-tuloy. Maraming lalaki ang sinisisi lang ang prostate,
Nang hindi namamalayan na ang mga pagkain sa gabi ang tahimik na nagpapalala ng sitwasyon. Nagbibigay babala rin ang mga eksperto sa kalusugan ng puso para sa mga senior na may problema sa cardiovascular system. Ang mahinang tulog na dulot ng pagtaas ng asukal sa gabi ay nagpapataas ng stress hormones na maaaring magpataas ng blood pressure at magbigay ng dagdag na strain sa puso sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi mahalaga ang isang masamang gabi, pero ang paulit-ulit na pagkagambala ay naiipon ang epekto. Kung alinman sa mga kondisyong ito ay tumutukoy sa iyo o sa mahal mo sa buhay, maglagay ng laya sa mga komento at ibahagi ang mensaheng ito. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang maliliit na pagbabago ay nagpoprotekta sa mga sensitibong sistema ng katawan. Kung ang babalang ito ay tumutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong katawan, bigyan ang video na ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat at iwan ka ng isang malinaw at makapangyarihang mensahe na maaari mong dalhin sa iyong araw-araw na buhay. Ngayon, pagsama-samahin na natin ang lahat upang makagawa ka ng tunay na aksyon at tuluyang maprotektahan ang iyong tulog. Pagkatapos mapanood ang buong video na ito, naiintindihan mo na ngayon kung bakit ang isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng ubas pagkatapos ng hapunan ay maaaring tahimik na sumira sa iyong mga gabi. Hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa oras, sa tumatandang katawan, blood sugar, pagtunaw ng pagkain, gawain ng kidneys, at stress hormones na sabay-sabay na kumikilos laban sa tulog kapag paulit-ulit ang maling gawi. Narito ang katotohanang gusto kong baunin mo, ang tulog ay hindi opsyonal. Ito ang sistema ng pag-aayos at paghilom ng iyong katawan. Bawat gabing kulang o sirang tulog ay may epekto sa iyong isip, emosyon, lakas, at maging sa haba ng iyong buhay. At ang napag-usapan natin ay nagpapakita na ang maliliit at simpleng pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Kung may natutunan kang makabuluhan at makapagbabago ng buhay, mag-type ng thank you sa mga komento. Ipaalam din kung saan ka nanonood kung hindi mo pa nagagawa, masaya akong makita ang komunidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simple lang ang mensahe, ilipat ang ubas at iba pang matatamis at makatas na prutas sa umaga o maagang hapon. Iwasan ang mga ito pagkatapos ng hapunan. Kontrolin ang dami. Ipares ang prutas sa araw sa protina o masustansyang taba. At sa gabi, pumili ng mga pagkain na kapapakalma at sumusuporta sa tulog tulad ng mainit na herbal tea, kaunting protina, o maliit na dakot ng mani. Kung susubukan mo ang pagbabagong ito simula ngayong gabi, mag-type ng faya sa mga komento. Tandaan, ang tila maliit na bagay, tulad ng isang prutas pagkatapos ng hapunan, ay maaaring tahimik na sumabotahe sa iyong kalusugan sa loob ng maraming taon kung hindi mapapansin. Ngunit ngayong alam mo na may kapangyarihan ka ng baguhin ito. Ang maliliit ngunit sinadyang pagpili ay maaaring magbalik ng malalim at nakapagpapagaling na tulog, mas maayos na enerhiya, at emosyonal na balanse sa iyong buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ibahagi ang video na ito sa mga senior na mahalaga sa iyo, dahil ito ay kaalamang kayang baguhin ang gabi at umaga ng sinumang lampas 50. At panghuli, tandaan ito, ang pagkain ay maaaring magpagaling o tahimik na makasama, depende sa oras ng pagkain mo. Mas mahalaga ang timing kaysa sa inaakala mo. Matulog ng maayos, mamuhay ng maayos, at pangalagaan ang iyong katawan gamit ang karunungang hawak mo na ngayon.